we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita ngayong Miyerkules. 4 na konsehal sa Bangged Abra na hindi dumadalo sa sesyon, pinaa-aresto ng Sangguniang Bayan. Isa pang exclusive, Karaanan Creek sa Dagupan City, umapaw na dahil sa high tide. Halos 200 pamilya apektado. At pusa, hindi raw marunong mag-meow. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbag gamale maya pagat panapon kapuso. Narito na ang 1 North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Cruz Zuniga. Ilang residente ang apektado matapos na umapaw ang Karaanan Creek sa Dagupan City dahil sa naranasang high tide. Alamin natin ang detalye sa live report ni Jasmine Gabriel Galban. Exclusive. Jasmine? Chris, sa ngayon tuloy-tuloy ang monitoring ng mga opisyal ng barangay sa mga residenteng apektado ng high tide sa Poblacion Oeste. Walang ulan, pero binabaha ang ilang bahagi ng barangay Poblacion Oeste sa Dagupan City. Pinasok ng tubig ang ilang kabahayan, pati ang ilang daanan. Ayon sa punong barangay, ang nararanasang baha ay bunsod ng pag-apaw ng Karaanan Creek dahil sa high tide. Lalo na pag nasabayan po ng ulan yan, tapos high tide, talaga mas lalong tataas po yung tubig baha po, ma'am. Kasi yan nga po yung nagiging problema namin pagdating ng May hanggang October yan. Lalo na pag tag-ulan na, talagang kawawa yung mga residente dyan. Dahil sa baha, nakasuot na ng bota ang ilang residente. Mahirap po, ma'am. Kasi parating ganito, marumi yung tubig. Aabot na sa halos 200 pamilya ang apektado ng baha. Ay, talaga napakahirap. Siyempre, tutungtong ka sa gripo, lalapit ka sa gripo, tubig. At perwisyo, dahil sa tubig. Eh, pupunta ka lang ng palengke, tubig kundi, tubig dyan. Kaya lagi ka nakabuta. Sa Sitio Bayanihan, sesementuhin daw ang daanan nilang binabaha. Nakaantabay ang CDRRMO at City Engineering Office sa mga lugar na nakararanas ng baha dulot ng high tide. Nandiyan naman ang City Engineering Office din na nagkakandak na rin ng clearing sa mga drainage gamit yung mga Bactron trucks natin. Patuloy rin ang monitoring ng CDRRMO sa antas ng Pantal Sinukalan River. Chris, sa mga oras nga na ito ay bahagyang humupa o nag-subside yung high tide sa ilang bahagi ng Poblacion Oeste. Samantala, tuloy-tuloy naman yung panawagan ng City Health Office sa mga residenteng apektado ng high tide na magsuot ng bota para makaiwas sila sa banta ng leptospirosis. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Nasagip ang mahigit sa 150 foreign nationals sa ni-raid na Pogo Hub sa Pampanga. Tutukan sa report. Nagmamadaling umalis ang mga dayuhang ito sa Pampanga. Mga tauhan pala sila ng isang illegal na Pogo at natunugan ang nakaambang operasyon sa kanila ng mga otoridad. If you are a foreigner in the Philippines, you are required to bring your passport at all times. Kaya pagdating ng pinagsanib na pwersa ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, PNP SAF at CIDG sa compound na ito, kakaunti na lang ang naabutan sa target area. We're expecting mas maraming mga foreign nationals dito. So unfortunately, maaring nag-leak yung information kung kaya ang naabutan na lang natin ay less than 100. We were expecting almost 1,000 foreign nationals here. Nasa 158 na Chinese, Vietnamese, Malaysians at iba pang lahi ang na-rescue sa raid. May mga Pilipino ring mga staff habang may 3 security personnel ang pinusasan. Itinilbi ang search warrant sa compound dahil sa mga report ng scamming activities, torture,
kidnapping at sex trafficking. Meron tayong yung reports na nakuha sa atin, initial report for rescue bus, may mga tinotorture dito, pinapalo ng mga baseball bat at mga pinagtatatadyakan dito. Meron tayong isang video ng isang di umano babae na pinagsasayaw dito at pinagpapasapasahan ng mga boses. Ayon sa PAOK, nag-a-apply pa lang makakuha ng lisensya mula sa PAGCOR ang Pogo. Kaya nagtataka ang PAOK kung bakit mahigit isang taon na itong nag-ooperate. Samantala, 7 sasakyan na sakay ang mga tumakas na Pogo workers ang naharang sa May Clark. Kasama ang mga dayuhang nakuha sa mismong Pogo, dinala sila agad pa Maynila. Agad silang isinalang sa Immigration Profiling at Processing. Kakausapin din sila ng mga prosecutor ng Department of Justice para matukoy ang iba pang biktima at malaman ang sinapit nila sa Pogo. CJ Torida, One North Central Luzon. Isinara ang kalsada sa bahagi ng barangay Katabogan, Pinukpok, Kalinga dahil sa rock slide bunsod ng pag-ulan at bagong LPA na mataan sa labas ng PAR. Naritong report. Dahil sa nararanasang pag-ulan, nagkaroon ng malamakang rock slide sa Pinukpok, Tuaw Road na bahagi ng Sitio Turayok sa barangay Katabigan, Pinukpok, Kalinga kahapon. Sa mga larawan nakuha ng netizen na si JD Cordero, makikita ang mga malalaking tipak ng bato na humambalang sa kalsada na nahulog mula sa bundok. Nagsagawa agad ng clearing operations sa mga otoridad at kaninang umaga, muling binuksan ang kalsada para sa mga motorista. Samantala, may bagong sama ng panahon o low pressure area na nabuo at namataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sabi ng Pag-asa, nabuo yan sa frontal system. Mababa ang tsansa nitong pumasok sa PAR at magkaroon ng direktang epekto sa bansa. Pero umaabot ang trough o extension nito sa ilang bahagi ng Luzon. Sa datos ng Metro Weather, halos buong northern at central Luzon ang posibleng ulanin. May malalakas sa Isabela, Apayao, Mountain Province, Ifugao, Pangasinan at Nueva Vizcaya. Bahagya ring mababawasan ang ulan pagsapit ng gabi. Localized thunderstorms naman ang posibleng magpaulan sa iba pang bahagi ng bansa. CJ Torida, One North Central Luzon. Patay ang 3 magkakamag-anak sa Porac, Pampanga matapos tamaan ng kidlat. Nakatutok si Jasmine Gabriel Galban. Nanlulumo si Ronel matapos makitang nakaratay sa kanilang bahay ang kanyang mga kaanak na nasawi matapos tamaan ng kidlat sa Barangay Planas, Porac, Pampanga kahapon June 4. Lumabas si Ronel upang kumuha ng pagkain nang biglang umulan ng malakas at tamaan ng kidlat ang kanilang bahay. Hindi lang isa, kundi 3 sa kanilang pamilya ang tinamaan ng kidlat, kabilang ang kanyang ina, ama at kapatid. Kumuha po ako ng puso ng saging. Umulan po tapos biglang may malakas na impact ng galing sa taas. Tapos nung pauwi na ako, nakita ko si Kuya Mike. Umiiyak na siya na yung mga magulang natin wala na, sabi niya. Pilisan mo, sabi niya. Gumagaway sa akin. Kwento ng isa pang kaanak ng mga biktima, pumutok ang linya ng kuryente sa kanilang bahay nung kasagsagan ng malakas na ulan. Pumasok ako sa loob na yung TV namin nababasa. Ginawa ko, pumasok ako, pinupunasan ko yung TV. Tapos tinanggal ko yung antena. Pagkatanggal ko ng antena, tapos pumutok na naman. Doon ko na naano si tatay ko. Awak-awak ko yung TV. Ginawa ko, tinapon ko na lang yung TV. Tapos yung tatay ko nakatiyaya na. Kinilala ang mga biktima na si Noel Ocampo, 57 anyos, Marina Ocampo, 53 anyos at Francis Abad, 14 anyos. Nagpaabot na ng paunang tulong ang provincial government sa naulilang pamilya at sinagot na rin ang pagpalibing sa mga nasawi. Ayon sa Pag-asa, nagkaroon ng thunderstorm weather advisory sa area ng Pampanga nang mangyaring insidente. Paalala ng Pag-asa sa mga nakatira sa bundok na sumilong o pumunta sa patag na lugar sa tuwing nararanasan ang thunderstorm weather advisories para makaiwas sa disgrasya. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Pinaaaresto ng pamunuan ng Sangguniang Bayan ang 4 na konsehal sa Bangged Abra na hindi dumadalo sa sesyon. Sundan sa report.
Bitbit ang order mula sa Sangguniang Bayan ng Bangged. Pinuntahan ng ilang miyembro ng konseho kasama ang ilang pulis ang bahay ng 4 na miyembro ng Sangguniang Bayan na hindi dumadalo sa sesyon. Nag-ugat ang kautusan dahil walang quorum ang Sangguniang Bayan sa nakalipas na 4 na regular session at sa pagsasagawa sana ng preliminary conference ay sinampang administrative case laban sa ilang opisyal ng isang barangay sa bayan noong June 3. Ayon sa Sangguniang Bayan, nakabase sa Section 53 ng Local Government Code of 1991 at nakasaad sa kanilang internal rules of procedure ang kanilang order. To arrest the absent member and present him at the session. Yun ang ginawa namin. We do not have actually arresting authority. Kabilang sa mga 4 na miyembro ng Sangguniang Bayan na pinuntahan ay sina Gisela Abero at Mark Froilan Ciares at ang mga ex-officio member na sina Liga ng Barangay President Roldan Gonzales at SK Federation President Aubrey Princena. Bigo silang makitang 4 na miyembro ng konseho. Ayon sa ama ni Ciares, may sakit umano ang anak kaya hindi nakadalo sa sesyon. Hindi naman alam kung saan nagpunta sina Abero at Princena habang nakasara ang bahay ni na Gonzales. 6 na miyembro ng Sangguniang Bayan ang kinakailangan upang magkaroon ng quorum. 5 SB member lamang ang present noong June 3 session. Isa ang naka-vacation leave habang 4 ang absent. We will try our best to talk to them. Those perennial absentees. Posible umanong ground for disciplinary action ang hindi pagdalo ng 4 sa sunod-sunod na regular session na walang justifiable na dahilan. Wala pang pahayag ang DILG hinggil dito. Jeric Pasilyao, 1 North Central Luzon. Nagsagawa ng prosesyon ang mga kawani ng simbahan at opisyal ng barangay sa National Highway ng Barangay Boyd, Calasiao, Pangasinan. Sunod na nagsindi ng kandila at taimtim na nagdasal sa kalsada. Binasbasan din ang paligid ng National Highway. Ayon sa Barangay Council, tugon ito sa suwestyon ng ilang residente na basbasan ng kalsada dahil sa naitatalang sunod-sunod na aksidente. Simula April 11, 4 na katao nang nasawi dahil sa mga nangyaring aksidente sa naturang National Highway, kabilang ang 2 taong gulang na bata. Basbasan yung kalsada dahil po sa nangyayaring disgrasya, kaya nagsagawa po kami ng basbas ng kalsada. Taka nag-ano rin po kami ng sa simbahan, nobena. Natapos ang konstruksyon ng riprap at mahigit 1 kilometrong access road sa isang barangay sa Calasiao, Pangasinan. Silipin sa report ni Russell Simorio. 100% nang tapos ang konstruksyon ng riprap sa Barangay Macabito, Calasiao, Pangasinan na pinondohan ng Department of Public Works and Highways. Ayon sa Barangay Council, tamang-tama ito ngayong tag-ulan. Sa taas kasi ng bagong gawang riprap, hindi na ito aabutin ng tubig sa ilog. Tapos na rin ang 1.4 kilometers na access road sa tabi ng ginawang riprap. Hindi na mahihirapan ang mga residente sa liblib na bahagi ng barangay patungo sa San Carlos City at iba pang lugar sa Central Pangasinan. Yung hindi pa na-develop, mga kawayan, saka bako-bako yung daan dito. Ngayon, tingnan nyo na pwede na rin daanan. Puspusan na rin ang pagkakabit ng solar street light sa lugar. 4 na pamilya ang naapektuhan ng konstruksyon ng riprap at access road, gaya ng pamilya Francisco. Nakatira sila ngayon sa temporary relocation site. Nilipat kami dito kasi yung bahay na dating bahay namin na tamang-tama na tamaan ng daan, kalsada. Ngayon, inilipat kami dito, pansamantala lang daw. Doon po mas marami. Kabuhayan kaysa dito. Wala po, as in talagang dito ka lang, walang pagkakakitaan. Ayon sa Barangay Council, nakikipag-ugnayan sila sa concerned agencies para sa permanenteng malilipatan ng mga apektadong pamilya. Pansamantala, doon ko muna sila pinatira sa gilid ng barangay hall. Pero pag ihanap natin sila ng permanenteng nila. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Samantala, mobile pares, kumikitang kabuhayan ng isang nursing graduate sa Mangaldan, Pangasinan. Silipin sa report. Dinarayo at inaabangan. Yan daw ang must-try ngayon na mobile pares sa Barangay Benlag, Mangaldan, Pangasinan. Sarsa pa lang, matatakam ka na. Dagdagan mo pa ng malambot na karne
at pritong bawang. Negosyo ito ng Gen Z na si Nathaniel Solis. Madaling araw pa lang, nagpapakulo na siya ng sariwang karne ng baka. Dito raw niya inaalis ang sebo at taba ng karne. Ilang beses na nililinisan ang lamang loob. Papakulo ang mabuti sa pressure cooker, sa kanya paghahaluin ang mga na-chop na sangkap at pampalasa. Ang teknik daw sa pagluluto, natutunan pa niya sa Batangas. Ngayon, dinagdagan pa niya ito ng special order. Yung sa amin po kasi kakaiba, kasi nagsaserve po kami ng mga special katulad ng utak ng baka, mata po ng baka, tumbong ng baka, tsaka yung bago po naming menu, yung lechon kawali po. Masarap naman po at tsaka affordable ng masa. Sa halagang 55 pesos, meron ka ng pares with fried rice. Graduate ng kursong nursing si Nathaniel, pero nasa pagluluto raw talaga ang hilig niya. Ito po yung passion ko po, yung pagluluto. Pero naman po, kapag nagkaroon na po ako ng oras, saka ako naman po ipupursue yung nursing po. Saka po ako magtitake ng board exam. Sa ngayon, kumikita si Nathaniel ng hindi bababa sa 30,000 pesos kada buwan. Kaya ang kanyang mobile pares tuloy raw sa pag-arangkada para matikman sa iba pang lugar sa Pangasinan. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Bigla ang pagtaas ng bayarin sa kuryente, reklamo ng ilang consumers sa Dagupan City. Tutukan sa report. Mula sa dating halos 500 pisong buwan ng bayarin sa kuryente, umakyat na sa halos 800 piso ang binabayaran ngayon ni Mang Arnold, tubong Dagupan City. Dagdag gastos yun. Imbis na pambili na ng bigas o ulam, yung tumaas ng kuryente. Nakatatanggap na nga raw ang Dagupan Electric Corporation ng mga reklamo mula sa ilang electric consumer dahil sa pagtaas ng bayarin sa kuryente. Paliwanag ng DECORP, tumaas ng 50 centavos ang generation charge noong Mayo. Pero kung tutuusin daw ay maliit lamang ito at hindi halos maramdaman ng mga consumer. Marami ring nagko-complain ngayon, mataas daw kanila yung babayaran. Ang tumaas talaga is the consumption, yung paggamit mo ng isang appliance. Ngayong Hunyo, posible raw na tumaas pa ang generation charge ayon sa DECORP. May nakikita kaming upward trend sa kanya. Okay. Oo. Kaya hopefully hindi naman siya ganun kataas. Patuloy ang panawagan ng DECORP sa publiko na magtipid sa konsumo sa kuryente para makatulong na mapababa ang demand sa supply. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Sa pool sa CCTV ang pagdanakaw sa isang tindahan sa San Carlos City, Pangasinan. Nakaalerto si Russell Simorio. Sa CCTV footage nakuha sa isang tindahan sa San Carlos City, Pangasinan, kita ang babaeng ito na nakaidlip sa loob ng pwesto. Maya-maya lang, makikita rin ang pagpasok ng isang lalaking may suot na helmet. Saka mabilis na kinuha ang 2 cellphone na nakalapag sa mesa. Pagmamay-ari ng 2 empleyado ng tindahan ang mga tinangay na cellphone na may kabuang halaga na 15,000 pesos. Nung nagising na po kami pareho, hinanap ko po sa kanya yung phone ko. Akala ko po itinago niya. Sabi niya, hindi daw. Tapos hinahanap niya rin po yung sa akin yung cellphone niya. Yun pala po na nakawan kami. Hindi na nahagip ng CCTV, pero ayon sa ilang nakakita, mabilis umanong tumakas ang salarin sakay ng motorsiklo na minamaneho ng isa pang kasabwat. Ang nagnakaw, pamilyar ang mukha sa mga biktima. Namumukhaan ko din po siya, parang nabenta na namin siya. Customer na namin yun. Baka nanilip-nilip na yun. Pinag-ipunan ko din po yun bago ko mabili yun. Tapos bigla lang nakukunin. Ayon sa mga biktima, posibleng matagal na silang minamanmanan ng mga suspect. Panawagan ng mga biktima ang mabilis na pagresolba sa insidente. Iniimbestigahan na raw ito ng PNP, kabilang ang ilang insidente ng akyat bahay sa probinsya. May mga nakikita po tayo na nakapost doon na kung saan may inakyat na isang bahay. Dahil nakabukas sa kanilang gate, bigla na lang pumasok yung mga kalalakihan. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Kahalagahan ng watawat ng Pilipinas ipinaliwanag ng isang historian. Silipin sa report. Simbolo ng kalayaan,
Katapangan, kadakilaan, yan ang watawat ng Pilipinas. Ngunit kapuso, pamilyar ka ba na ipinagdiriwang ang National Flag Day? O tanging ang Philippine Independence Day lang? 333 years sinakop ng mga Kastila ang Pilipinas. Pero dahil sa pakikibaka ng mga Pilipino, nagapi ang puwersang Espanyol sa Battle of Alapan sa Imus, Cavite noong May 28, 1898. Dito unang iwinagayway ang bandila ng Pilipinas. Bilang simbolo ng pagtatagumpay, iwinagayway nila ang watawat noong petsa na yun. Bagamat hindi po opisyal na kinikilala na Aguinaldo, pero bilang tanda na sila ay nagwagi sa mga puwersa ng dayuhan dito sa Pilipinas. Formal lamang na ipinakilala sa mga tao ang bandila noong June 12, 1898. Ang petsa kung saan formal ding idineklara ng unang Pangulo ng Pilipinas na si General Emilio Aguinaldo ang Araw ng Kalayaan. Tagahanda sila nun para sa revolusyon, ay minabuti niya na dapat magkaroon ng isang watawat na ang naging basehan ay yung watawat ng Katipunan. Humingi ng tulong sa Aguinaldo kila Marcela Agoncillo, Delfina Natividad at Lorenza Agoncillo para matahi ang watawat. Nagpalipat-lipat ang selebrasyon ng Flag Day hanggang sa naglabas si Pangulong Diosdado Macapagal taong 1965 ng proklamasyon na May 28 ang National Flag Day. At taong 1994, sa ika-100 selebrasyon ng Araw ng Kalayaan, isang kautosang ehekutibo ang inilabas ng dating Pangulong Fidel V. Ramos na nagpapahaba sa National Flag Day mula May 28 hanggang June 12 ng bawat taon. Ivy Hernando, One North Central Luzon. Metro Clark Waste Management Incorporated patuloy ang pagtanggap ng basura mula sa mahigit 130 LGUs sa gitna ng nakaambang pagsasara ng Kalangitan Engineered Sanitary Landfill. Sundan sa ulat ni Joan Punsoy. Patuloy pa rin ang pagtanggap ng residual at treated hazardous waste ng Metro Clark Waste Management Incorporated sa Capas Tarlac. Ito'y sa gitna ng nakaambang pagpapasara ng Kalangitan Engineered Sanitary Landfill sa October 2024. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, magtatapos na ang kontrata ng Metro Clark Waste Management Incorporated sa Oktubre. May obligasyon po kaming sa mga kliyente natin, yung region, yung sa buong region, yung mga LGU, may obligasyon po tayong ituloy ang trabaho unless and until we are told otherwise. Mahigit sa 130 LGUs ang nagtatapon ng residual at treated hazardous waste sa Kalangitan Engineered Sanitary Landfill. Halos 4,000 tons ng basura ang naitatapon araw-araw. We are part of the whole waste system, waste disposal system. All they do is make sure they collect their garbage, segregate it properly. They bring the residual here. Kung sakali raw magsara ang Kalangitan Engineered Sanitary Landfill, nasa 400 empleyado rin ang maapektuhan. May mga hakbang at plano naman na umano ang Legal Department ng Metro Clark Waste Management Incorporated. Sa opisyal pang pahayag ng BCDA, violation daw sa Build, Operate, Transfer Law kung patuloy pa itong mag-operate pagkatapos na October 2024. Kung susumahin sakto sa 25 years ang kontrata ng Metro Clark Waste Management simula noong October 1999. Tutulong pa rin naman daw ang BCDA sa pag-assist sa mga LGU na makahanap ng pagtatapunan ng basura. Naghahanda na rin daw dito ang mga LGU na nagtatapon sa Kalangitan Sanitary Landfill gaya ng Bamban Tarlac. Sa pag-uusapan po namin sa konseho kung ano po yung magiging position namin sa bagay na yun. Pero hindi po sa bayan ng Bamban ay gagawin po namin ang makakaya namin para po hindi maapektuhan lalo na po yung mga basurang nanggagaling po sa amin. Mula sa Capas Tarlac, kasama si Ron Alister Taniedo, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Hati naman ang reaksyon ng ilang job order at contractual employee sa panghihikayat ng mga DAN-LGU na magkaroon ng civil service eligibility. May detalye si Claire Lacanilaw Dungka. Halos 10 taon ng job order employee ng lokal na pamahalaan ng Mangaldan, Pangasinan ang 53 anyos na si Conrado. Hindi niya tunay na pangalan. Para sa kanya, magandang panghihikayat ng LGU na mag-apply ng civil service eligibility ang mga empleyado. Ngunit dahil hindi siya nakapagtapos sa pag-aaral, nangangamba siya na hindi rin niya maipapasa ang eksaminasyon. Sakali,
kapag regular din yung mga matatagal na rin sa trabaho, sa mga job order. Para naman sa empleyadong si Violeta Lalatag, malaking tulong ang pagkakaroon ng civil service eligibility para maging kwalipikado sa regularisasyon. Kailangan talagang civil service para madagdagan yung sahod namin. Ayon sa Mangaldan LGU, malaking tulong ito upang mabigyan ng oportunidad ang mga empleyado ng gobyerno, hindi lang upang maregular, kundi para na rin sa kanilang promosyon. Dapat at least 10 years in service. Tapos meron silang performance rating for the last 2 grading periods na very satisfactory. Tapos dapat po mag-apply po sila ng civil service examination, either sub-professional or professional. Kasama si Jing Dakanay, Claire Lacanilaw Dungka, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ilang residente sa Kalasyaw, Pangasinan, puspusa na ang paglilinis ng bahay at bakuran para makaiwas sa dengue fever. Narito ang report. Habang umaaraw, sinamantala ni Marceliano na putulin ang sanga ng mga halaman sa kanilang bakuran sa Barangay Banawang, Kalasyaw, Pangasinan. Nagpuputol ng mga dahil marumi na, maraming pong lamok. Ang may bahay ni si Kathleen, dati na raw na dengue, kaya para hindi matulad ng anak, puspusan din ang paglilinis niya sa mga bote, paso at dahon sa bakuran na posibleng maging breeding grounds ng lamok. Kasi uso po ngayon sir yung sakit na dengue po na tinatawag po nila, yung sa mga kagat po ng lamok, kaya nililinis po namin yung kapaligiran po namin. Pero ang dengue na nakukuha sa kagat ng lamok na Aedes aegypti, isang global problem ayon sa World Health Organization. Kabilang sa mga sintomas ng dengue ang mataas na lagnat, pananakit ng ulo at kasukasuan at skin rashes. Ngayong tag-ulan, hindi lang ang Pilipinas ang nakatutok sa kaso ng dengue fever. Maging ang WHO, itinuturing na global burden ang dengue fever. Iti matapos umabot sa 6.5 milyon na tao sa buong mundo noong 2023 ang tinamaan ng sakit na ito, kung saan 7,000 ang nasawi. Sa tala ng Center for Health Development Region 1, bumaba ng mahigit sa 24% ang dengue cases sa Ilocos Region simula Enero hanggang Mayo ngayong taon kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Pinakamaraming kaso sa unang 5 buwan ngayong taon ang mahigit 500 mula sa Pangasinan. Pero hindi raw dapat makampante dahil peak season pa lang ng dengue. So ay tumataas kapag dumarating yung mga buwan po ng June, July, and August. So yung patuloy pa rin po na pag-apply natin ng 4S for dengue prevention. Kabilang sa 4S ang search and destroy sa mga breeding grounds ng lamok, secure self-protection, seek early consultation at para hindi magkaroon ng outbreak, say yes to fogging. Alita ng magkapitbahay sa Santa Ilocos Sur na uwi sa pananaksak, isa ang kritikal. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni Ivy Hernando. Kritikal ang ama habang sugatan ang minor de edad na kapatid ng isa sa kaanak na dumulog sa Santa Police Station sa Ilocos Sur matapos ang nangyaring pananaksak na ikinasugat ng 3 katao sa Barangay Mabilbila Sur, Santa Ilocos Sur. Ayon sa pulisya, magkakapit-bahay ang sospek at 3 biktima na pawang nasa impluensya ng alak nang mangyari ang krimen. Pero paliwanag ng sospek, aawat lang daw sana siya. Kita mati ato yung matak nga nagsignat ma'am. So adyan o, nakakati ko tsilyo talikotak ma'am. So dahil dyan ay wadiwad ko ma'am. Patuloy ang investigasyon sa insidente habang inihahanda ang kaso laban sa sospek. Mismo ang 42 anyos na negosyante ang lumapit sa nooy naka-duty na pulis ng San Ildefonso, Ilocos Sur matapos umano niyang mabaril ang sarili sa kanilang farm sa Barangay Gongogong. Ayon sa pulisya, nanghuhuli ng ibon ang negosyante gamit ang airgun ngunit nawala ng oxygen ang baril dahilan para umuwi sa kanilang farmhouse. Nakatungo raw ang muzzle ng airgun sa baba ng biktima habang kinakargahan ng hangin kaya't ito ang tinamaan ng bala. Sa Solsona, Ilocos Norte,
Milagrong nakaligtas at mga galos lang sa katawan ang natamo ng isang driver matapos tumagilid ang minamaneho nitong SUV. Ayon sa PNP, nawalan ng kontrol sa manibela ang driver at isa sa tinitignang sanhi ang pagkaluma ng sasakyan. Wala namang ibang nasangkot sa insidente. Hindi rin nagpositibo sa isinagawang alcohol test ang driver. Ivy Hernando, One North Central Luzon. Itong litrato ng 26 anyos na si Patrolman Jeremy Matthew Padilla ng Regional Mobile Force Battalion 2 at makikitang nakadextro si Patrolman Padilla habang nakakonfine sa Kawayan City District Hospital noong May 24. Base sa investigasyon ng PNP Region 2, 3 pulis ang responsable sa pananakit sa kapwa nila pulis. Lumalabas sa medical legal na nagtamo ng multiple physical injuries secondary to mauling. Si Padilla na sanhi ng kanyang tinamong mga pasa sa tiyan, hita at kaliwang pisig at mga gasgas sa magkabilang tuhod. Tumutulong na rin daw ang Isabela Police Provincial Office sa pagkalap ng impormasyon na makatutulong sa kaso. Pinabulaan na naman ng opisyal na may hazing sa hanay ng Philippine National Police. Hindi naman pinayagan ng media na makausap ang pulis dahil nasa tanggapan na raw ito ng PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group ang naturang investigasyon. Acting Mayor at Acting Vice Mayor ng Bamban, Tarlac, formal na umupo ilang araw matapos suspendihin si Mayor Alice Guo. Sundan sa report. Tuloy ang mga transaksyon sa munisipyo ng Bamban, Tarlac kahit pa suspendido si Mayor Alice Guo kasama ang Business Permit and Licensing Officer na si Edwin Ocampo at Legal Officer Attorney Aden Sigua. Umupo na bilang acting mayor si Vice Mayor Leonardo Anunciacion at acting Vice Mayor naman si First Councilor Erdy Timbang. Wala pa raw silang natatanggap na memo pero personal na silang kinausap ng Municipal Local Government Operations Officer. Wala si Anunciacion sa munisipyo ng puntahan ng news team. May special session po kami sa Friday para po lahat ng resolution na urgent po yon para yung mga payroll po ng mga empleyado ng munisipyo at iba pang pangangailangan mapirmahan na po ng acting mayor. Nag-work naman sila, nagtatrabaho naman, maayos. Kagabi, pinulong ni Anunciacion ang mga department head. Kinausap raw sila na dapat tuloy-tuloy pa rin ang mga proyekto at mga transaksyon sa LGU. Actually, kung ano man po yung mga na-plot po namin ng mga program, as we have mentioned po sa ating pong acting mayor, is inaprubahan naman niya na tuloy-tuloy pa rin po kung ano po yung mga handa ng mga program po. Magtatalaga rin ng mamumuno sa Business Permit and Licensing Office habang suspendido si Ocampo. Hindi raw maapektuhan ang selebrasyon ng founding anniversary ng Bamban na mag-uumpisa bukas hanggang Sabado. Samantala, nakahandang mag-ain bukas ng motion for reconsideration with motion to lift the suspension ang kampo ni Mayor Alice Guo. We are hoping because we have legal grounds naman on our motion and we are backed up with the documents that we need. So tomorrow we will be filing together with all the pieces of evidence that we have. Nag-ugat ang suspensyon sa reklamo ng DILG laban sa 3 opisyal dahil sa grave misconduct, gross neglect of duty, and conduct prejudicial to the best interest of the service kaugnay sa illegal na operasyon ng Pogo sa bayan. Mula sa Bamban, Tarlac, kasama si Ron Alistair Taniedo, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Matapos ideklara ng Pag-asa ang pagpasok ng tag-ulan, pinagbabaklas na ang mga kubo sa River Resort sa Bacara, Ilocos Norte. Tumaas na raw kasi ang antas ng ilog at naabot na ang mga kubo. Para hindi masira, binaklas na ang mga ito. Ayon sa barangay na namamahala sa River Resort, babaklasin lahat ang mga kubo dahil bihira na rin ang nagpupunta sa lugar. Gagamitin ulit ang mga kubo sa susunod na taon. Kinagigiliwan ng mga netizen ang viral video na ito, tampok ang isang pusa mula Alaminos City, Pangasinan. Ibes kasi na meow na karaniwang binibigkas sa mga pusa, naghahay ang pusang ito. Isang taon ng alaga ng fur parent na si Lady May Lacambra ang viral na pusang si Pipoy. Kwento ni Lady May, unang beses nilang narinig na nag-hi ang pusa na may bumisitang isa ring pusa sa kanilang bahay. Isang Persian ang pusang si Pipoy na talaga namang bibo. Todo bantay rin sila kay Pipoy para mapanatili ang pagiging healthy nito.
Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.